Sa gitna ng kagubatan, nagpupulong ang isang grupo ng mga taong labas. Mga tulisang may lahing aswang na ang tanging hatid ay kaguluhan sa baryong kanilang nais hatiran ng lagim. Pinamumunuan ito ng kilalang mabagsik na lider ng kanilang grupo. Yun ay walang iba kundi si Kapoldo. Makinig kayong lahat, mga kasama! Ang mensahe at utos ng pinuno ng mga tulisan ay katulad ng batas sa kanilang pangkat. Nagpatuloy sa kanyang sinasabi si Kapoldo. Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Kailangan na nating muling bumaba sa kapatagan. Hindi tayo mabubuhay kung mananatili lang tayo dito sa gubat. Nasa kapatagan ang mga kailangan natin. Naroon din ang mga taong kailangan natin upang palakasin ang ating pangkat. Naiintindihan niyo ba ako, mga kasama? Sabay-sabay na sumagot ng oo kay Kapoldo ang mga tulisang nakarinig sa mga sinabi ng kanilang lider. Kaya naman, gawin niyo ang nararapat. Kapag may kokontra at hahadlang, gamitin niyo ang inyong pagkaswang para takutin sila. At kung manlalaban, patayin! Hindi dapat maadlangan ang ating mga plano. Para ito sa ating lahat. Para sa ating pangkat. Para makita nila na tayong mga aswang ang mas makapangyarihan at dapat na namumuno. Aagawin natin ang pamumuno sa bayang ito. Tayo ang magpapatupad ng pagkakapantay-pantay. Batas nating mga aswang ang ating ipatutupad. Nagpalakpakan at lumikha ng ingay ang mga tulisang aswang. Gusto nila ang sinabi ng kanilang lider. Pangako ng pagkakapantay-pantay. Pangakong saganang buhay ang nais nila. Yun ang hangad at ipinaglalaban na prinsipyo ng grupong tinawag nilang Kabaka o Kaisa sa bagong pakikipagbaka. Handa nilang bakahin at labanan ang kahit na ano para sa kanilang ideolohiya. Sila ang mga tulisang aswang na nagnanais na makuha ang pamumuno sa pamahalaan sa bayan na kanilang kinaroroonan. Doon sila magsisimula at magpapalakas. Kaya bago pa dumilim ay naghanda na ang grupong Kabaka. Bababa sila ng kapatagan upang gawin ang kanilang pakay. Isang baryo ang kanilang planong puntahan at salakayin. Doon sila kukuha ng kanilang mga kailangan. Gapangin ang mga maimpluwensya at kapitalistang mamamayan na maaaring magbigay sa kanila ng salapi at suporta sa kanilang pangkat. Ang magiging kapalit ay proteksyon mula sa mga nais manakit at sumira ng kanilang kumpanya. Isa ang Baryo Dalupihan sa mga baryo na maaaring salakayin at guluhin ng mga tulisang aswang. Subalit sa pagkakataong yun ay uunahin nila ang Baryo Sagrado na malapit lang sa Baryo Dalupihan, ang kanilang nakatakdang puntahan. Sa Baryo Dalupihan, nakatira ang pamilya ng batang si Obet, 12 anyos. Kasama niya sa bahay ang kanyang pinsan na si Miguel, isang binata, at ang ina ni Obet na si Corazon at si Lolo Teban. Pangangaso ang isa sa kanilang ikinabubuhay. Mga ligaw na hayop na ginagawang karne at ipinagbibili. O kaya naman ay ani mula sa kanilang mga pananim sa kainin. Inatake na naman ng kanyang rayuma si Lolo Teban ng araw na yon. Ibig sabihin ay hindi na naman ito makakasama sa magpinsang Obet at Miguel para manghuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. Aray ko! Aray! Wala na talaga sa ayos itong rayuma ko! Sinumpong na naman ako! Pambihira naman yan, oo! Kayo naman po kasi, ang hilig niyo pong kumain ng laman loob, Lolo Teban. Di po ba sabi po ng doktor magpakonsulta kayo at iwasan ng pagkain ng mga lamang loob? Anak, matigas kasi ang ulo ng lolo mo. Talagang nagkampihan pa kayo mag-ina. Baka pag-untugin ko kayo dalawa dyan
Ako na naman ang nakita nyo. Ganito ang sakit-sakit ng rayuma ko. Si Lolo talaga oh. High blood kagad. Saka tama lang naman po sinabi ni na Tia Corazon eh. Isa ka pa, Miguel. Pinagkakaisahan niyo talaga ako. Wala na yata akong kakampi sa bahay na ito. Kasi nga po, Itay, matigas po ang ulo nyo. Paano po kayong kakampihan nitong mga apo nyo? Lintik na yan. Oo na. Kasalanan ko na. Ako na ang mali kung bakit namamagana naman ang tuhod ko. Kasalanan ko na. Ako na ang salarin. Kahit ang pagpatay kay Ninoy, aaminin ko na. Kahit na ang pagkakadakip kay Digong para dalhin doon sa abroad. Ako na ang dahilan. Kasalanan ko na. Si Lolo talaga oh. Ang bilis magtampo. At talagang naisingit niyo pa po ang pagdadala kay Digong sa ICC ha? Siyempre, pinsan. Lagi nakikinig sa kanyang transistor radio yan si Lolo Teban eh. Kahit nga mahina na ang baterya ng radyo niya, nakikinig pa rin. Halos nakadikit na sa tenga ang transistor niya. Ikaw talaga, Obet. Mahilig kang makialam. Yun na nga lang ang kaligayahan ko, ang makinig ng radyo. O tama na ang pagtatalo niyo, Obet. Hayaan mo na ang lolo mo. Lalo lamang sasakit ang tuhod niya dahil sa sama ng loob. Nako, kayo talaga. Kapag gumaling ang rayuma ko, kayong tatlo, huyo kayo sa akin. Wow! Si Lolo, nakikimillennial ah. May pahuyo-huyo pang nalalaman. Tumigil ka. Narinig ko lang yon. Nakikiuso lang ako. Bakit masama ba? Tara na nga, Obet. At baka maunahan na tayo sa lakad natin eh. Teka. Saan ba ang punta niyo magpinsan? Nay, sa gubat po. Mga ngaso lang po kami ni Miguel. Kailangan po namin manghuli ng ligaw na hayop eh. Para ipagbili po ang karne sa bayan. Kundi sana ako nahihirapan eh. Masasabahan ko kayo. Ayos lang po, Lo. Kaya na po namin ni Miguel. Teka lang. Huwag na lang kaya kayong tumuloy. Ba't mo naman pipigilan ng dalawa, Corazon? Sanay na sa pangangaso mga yan. Naturuan ko na sila. Magagaling yan. Pero Itay, nag-aalala lang po ako sa kanila. Ano bang pinag-aalala mo? Mangyaring, may narinig po kasi ako kanina nang magpunta po ako sa tindahan para bumili ng itlog. Narinig ko pong usap-usapan doon na nakarating na po sa baryo natin ang grupong kabaka. Sino pong mga yun, Tia Corazon? Hay nako, yung rebeldeng grupo. At balita kasi, nananakit ang mga yon at handang pumatay. Wala silang patawad. Hindi naman siguro basta papatay yun kung wala kang atraso sa kanila. Sa kaya ng hirap sa ibang tao eh. Pinasasama kagad nila ang grupo na wala namang ginagawang hindi maganda. Ay nako, Itay. Siguro naman may katibayan sila sa masamang gawain ng mga yon. Kaya ganun na lamang ang kumalat na balita. Pero Tia, hindi po kami natatakot sa mga kabaka na yon. Oo nga po, Inay. Hindi naman po nila kami kaaway eh. Hindi nila kami kalaban. Oo nga naman, mga apo. Dahil ang grupong yun ay galit sa mga taong mapagsamantala. Sa ganung bagay, kilala ni Lolo Teban ang grupo ng kabaka. Subalit ang hindi nila alam ay nabago na ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi na sila mabuti gaya ng dati dahil nga ang kanilang grupo ay pinamumunuan na ni Capoldo na may lahing aswang. Kaya lahat ng mga kaanib sa pangkat ay ginawa niyang kauri niya. Hindi na sila ang dating grupo ng kabaka na kilala sa pagtulong at pagbibigay ng hustisya sa mga naaapi, kundi kabaligtaran na ang kanilang mga ginagawa. Sa kabila ng pag-aalala ni Corazon, ay hinayaan pa rin nilang magtungo sa gubat ang magpinsan upang doon ay mangaso. Kailangan nilang gawin yon para sa kanilang ikinabubuhay. Hindi naman naging maramot ang pagkakataon nang makarating sa gubat ang dalawang magpinsan. May nahuli silang dalawang batang baboy ramo at may bayawak rin. Sapat na yon para magkaroon sila ng maibibenta at makakatulong ang kanilang pagbebentahan para sa kanilang pangangailangan. Itinabi na ni Obet at Miguel ang mga ligaw na hayop na kanilang nahuli
nang makarinig sila ng ingay. Kasunod nun ay ilang ulit na putok ng baril ang narinig nila, kaya nagulat at nakaramdam ng takot ang magpinsan. Galing sa baril ang putok na yun, Obet ah. Oo nga, Miguel. Ano kayang ibig sabihin nun? Dalawang bagay lang ang naiisip ko. Kung hindi yun hudyat, ay posibleng may binaril. Merong pinatay. Naku po, Miguel. Parang malapit lang dito sa kinaroroonan natin ang tunog na yun ah. Yun din nga ang rinig ko. Huwag na tayo magtagal dito, pinsan. Mahirap na. Baka mamaya may binaril at madamay pa tayo. Naghahanda na sana ang dalawa upang umalis na sa lugar na yon nang makarinig silang muli ng ingay. Ingay na tila merong tumatakbo at naghahabulan. Kaya saglit nilang iniwan ang mga hayop na kanilang iuuwi at humanap sila ng lugar na may makapal na halaman na pwede nilang mapagtaguan. Pinsan, Obet, dito tayo, halika, dali. Oo, sige. Mauna ka. Susunod na lang ako. Nagmamadaling nagkubli ang magpinsan sa lugar na may makapal na halaman. Sa kanilang pinagtaguan ay imposibleng makita pa sila. Kaya lang, hindi sila dapat lumikha ng anumang ingay dahil tiyak na malalaman na may ibang taong naroroon. Baka maging mitya pa yun ng kanilang kapahamakan. Habang nakakubli sina Obet at Miguel ay wala silang imikan. Pigil na pigil din ang kanilang paghinga upang hindi yun makalika ng kahit na anong ingay. Saglit pa ay naramdaman ng dalawa na papalapit sa kanila ang mga kaluskos at yabag. Hanggang sa nakita nila ang isang lalaki ang tumatakbo na may sugat sa katawan malapit sa dibdib. Isang bagay ang naisip ni Miguel at Obet. Posibleng binaril ang lalaking tumatakbo. Ilang mga kalalakihan ang nakita ng dalawa na nakasunod sa lalaking sugatan. Hanggang naabutan ng mga lalaking nakasunod ang taong may sugat. Malapit lang yon sa pinagkukublihan ng magpinsan. Bumagsak pasadsad sa damuhan na tila nangihina ang sugatang lalaki. Ang kalalakihang humahabol sa kanya ay huminto sa harap ng taong sugatan. Biglang nagpalit ang anyo ng mga ito. Nagkaroon ng makakapal na balahibo. Lumaki at humaba ang tenga at tinubuan ng pangil at matutulis ng ngipin. Maging ang kanilang mga kuko ay humaba ng pabaluktot at matutulis na animo ay tarik ng manok. Umatungal na nakatingala sa langit ang dalawang halimaw, saka pinagtulungan nilang dukutin ang lamang loob ng kaawa-awang biktima na nasa kanilang harapan. Kitang-kita ni Obet at Miguel ang kahindik-hindik at nakapandidiring pangyayari na yon. Halos bumaliktad ang kanilang sikmura nang makita nila na nilalantakan at waribay sarap na sarap pa ang mga aswang habang ginagawang pagkain ang dinukot na lamang loob sa lalaking sugatan. Kapwa takip ng magpinsan ang kanilang bibig upang isa man sa kanila ay hindi makalika ng ingay. Labis silang natatakot at nag-aalala na sakaling makalika ng ingay ay mabaling sa kanila ang atensyon ng dalawang aswang at sila naman ang gawing pagkain. Ilang minuto rin na nanatili sa kanilang pinagkukublihan ang magpinsan. Saka pa lamang sila lumabas sa madamong lugar nang matiyak nilang wala na ang dalawang halimaw at iniwan na ang kanilang biktima. Kalunos-lunos ang itsura ng lalaking naging biktima ng aswang. Hindi sukat akalain ng magpinsan na sa gagawin nilang pangangaso ng araw na yon ay masasaksihan nila ang ganung uri ng kahindik-hindik na pangyayari. Wala na kaya ang dalawang aswang na yon, pinsan? Oo, sa tingin ko wala na sila. At tiyak na hindi na sila babalik dito dahil busog na yung mga yun. Pambihira. Kawawa naman yung biktima nila, Miguel. Tama nga pala ang kumakalat na bali-balita dito sa atin. Tungkol sa aswang na nagkukuta dito sa kagubatan? Oo, Obet. At sila rin yung sinasabing mga tulisang aswang. Tama ka.
hindi naligtas ang ating baryo sa mga nilalang na kagaya nila. Kaya tama lang pala na doble ang gagawin nating pag-iingat. Buti na lang pala at hindi nila tayo napansin habang nakatago kanina. Kung hindi, baka katapusan na natin. Oo nga, siguro dahil ang atensyon nila nandun sa lalaking kanilang hinabol at ginawang pagkain. Pero ang alam ko ay matalas din ang kanilang pang-amoy. Kaya lang, ba't hindi nila tayo naamoy, Obet? Hehe, paano? Mas malakas ang amoy ng putok mo, pinsan. Kaya magpasalamat tayo sa lakas ng putok mo. Uy, si Raulo, grabe ka ha. Wala akong putok no. Baka ikaw. Hindi, joke lang yon. Ikaw naman. O basta, magpasalamat na lang tayo at hindi tayo nakita kanina ng aswang. Kundi, baka hindi na tayo makakauwi at natepok na rin tayo. Tama ka. Pero kailangan na nating umuwi, Obet. Dapat na tayo makaalis dito bago pa may ibang makakita at paghinalaan tayo na tayo ang pumatay sa lalaking naging biktima ng aswang. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang magpinsan. Agad na kinuha nila ang nahuli nilang baboy ramo at bayawak sa kanilang pangangaso. Saka nagmamadali na silang bumaba ng kagubatan para umuwi. Nang makarating sa bahay ang magpinsan, ay inabutan nila na kanina pa pala naghahantay si Aling Corazon, ang ina ni Obet. Salamat naman at narito na kayong dalawa. Kanina pa ako hindi mapalagay hanggat di kayo dumarating. Natataranta na naman po kayo, Tia Corazon eh. Dahil sa nabalitaan ko kanina, sinalakay daw ng taong labas ang Baryo Sagrado. Malapit lang yun dito sa baryo natin na ba? Ano po? Sinalakay ng mga tulisan? Tama ka, Obet. At kinilimbat ng mga tulisan lahat ng maaari nilang pakinabangan. Kapag nagdamot at tumutol sa ibig nilang mangyari, ay sinasaktan o kaya ay pinapatay nila. Talagang mga hayop sila. Ang sasama ng mga ugali nila. Mga asal demonyo. Kaya nga ako'y nag-aalala kanina pa. At baka nakainkwentro niyo mga tulisan dun sa gubat. Nay, ang totoo nga po, may nakita kami kanina ni Pinsan. May lalaking pinatay dun sa gubat. Pipigilan sana ni Miguel na magkwento si Obet. Kaya lang, hindi na nangyari dahil nasabi na nito ang bagay na dapat sanay itatago na lang para hindi na mag-alala si Aling Corazon. Ano ka ba? Ano ba ang sinasabi nitong si Obet, Miguel? Anak ng... Ito kasing si Obet eh. Masyadong madaldal eh. Aba, at paano nyo pa talagang ilihim sa amin? Ganun ba? Tia, para hindi na po kayo mag-alala. Miguel, tama lang ang ginawa ni Obet. Mahalagang nalalaman din namin. Pero Nay, hindi lang po basta tulisan yung nakita namin ni Pinsan kanina, kundi aswang din po sila dahil sa ginawa nilang paglapa sa lamang loob ng isang lalaki na kanilang naging biktima. Lalong kinilabutan si Aling Corazon sa sinabi ng kanyang anak na si Obet. Laking pasasalamat na lamang niya na walang nangyaring masama sa magpinsan. Ang tungkol sa pangyayaring yon ay ipinaalam na rin ni Aling Corazon sa kanyang ama. Kung ganon, iba na ang ipinakikita ng mga tulisang namumugad sa kagubatan. Tama po kayo, Itay. Posibleng kinain na sila ng sistema. Posibleng iba na ang kanilang leader. O kaya naman pinangibabawan na rin ng kasamaan ng kanilang pinuno. Kaya ibang-iba na ang kanilang kinikilos at ginagawa. Tungkol naman po sa nakita ni na Miguel at Obet sa gubat. Posibleng ang totoo yung balita, Itay. Naalin na mga aswang na rin ang mga rebeldeng naroroon sa kagubatan. Hindi malabong mangyari yun, Itay. Maaaring kampon na rin sila ng kadiliman. Kung ganon, sadyang nasa panganib na ang Baryo Dalupian. Dahil nga sa nangyari sa Baryo Sagrado nitong nakaraang araw lamang. Kaya hindi na po tayo ligtas anumang oras, Itay. Lalo na sa sandaling nagpapahinga tayo. Maaaring tayo naman ang salakay ng mga tulisang yon. Sana nga lang may ginagawang paghahanda ang ating kapitan. Para kung mangyari man yon, ay hindi tayo magiging kawawa. Kaya ng araw ding yun
ay nagtungo si Lolo Teban sa tanggapan ng barangay upang makibalita. Subalit nalaman niyang tila walang anumang paghahanda ang ginagawa ng kanilang kapitan. Ayon lang sa kanyang narinig, ay nagkataon lang daw ang ginawang pagsalakay ng mga tulisan sa Baryo Sagrado. Kampante pa rin silang hindi yun mangyayari sa Baryo Dalupihan. Samantala sa kagubatan, ay masayang kausap ni Kapoldo ang kanyang kanang kamay na si Alvaro. Silang dalawa ang nanguna sa ginawang pagsalakay sa Baryo Sagrado at nangulibat ng mga bagay na kailangang-kailangan sa gubat. Mga bigas at dilatang pagkain, pati ang mga ipong pera ng mga pinasok nilang bahay ay kasama nilang kinuha. Halos limasin nila ang mga mahalagang bagay sa mga residente sa baryo na kanilang pinuntahan. Pasensya sila. Kailangan natin ang kanilang mga pagkain at gamit. Dapat nga ay magpasalamat pa sila dahil hindi bumahan ang dugo nang tayo'y sumalakay. Marami sa mga taga-Baryo Sagrado ang duwag. Mas pinipili nilang hindi manlaban at manahimik na lamang. At pabor yun sa atin, Kapoldo. Kaya lamang, hindi na tayo makakabalik sa kanila. Dahil tiyak, paghahandaan na nila tayo. Marami pa namang baryo, Kapoldo, at maaaring yun na lamang ang puntahan natin. Sa susunod, ay mga kalalakihan ang ating target na kukunin. Yung mga nasa edad 20 hanggang 40 anyos, Alvaro. Yung malalakas at pwedeng makipaglaban. Para saan naman, Kapoldo? Sila ang magiging karagdagan lakas natin. Papangakuan natin ng mas magandang buhay kapag sasama sila sa atin. Kapag narito na sila, saka natin isasali ng pagiging aswang. Kapag naging kauri na natin sila, mawawala na ang kanilang interes na bumalik pa sa kanilang pamilya. Mas pipiliin na lamang nila na manatili na lamang sa gubat kasama natin. Huwag kang mag-alala, Kapoldo, dahil hindi tayo mabibigo sa ating mga plano. Ngayon pa lang, nakikita ko na, lalo pang lalaki ang ating pangkat. Kaya katatakutan ang pangalang Kabaka. Pangingilagan at sa huli ay hahangaan. Dahil matutupad na ang ating hangaring, maging malaking grupo na tayo na magpapabagsak ng gobyerno para tayo na ang siyang mamumuno sa buong bayan. Tama ka. At kapag nangyari yun, hindi na tayo magtatago pa dito sa gubat. Bababa na tayo sa bayan, sa mga lungsod, at ang mga kauri na natin ang maluluklok sa posisyon. At batas na natin ang siyang ipatutupad sa buong bansa. Napakasarap. Napakasarap mangarap, Kapoldo. Pero hindi lang yun hanggang pangarap lamang, Alvaro. Kundi pagsisikapan nating matupad yun. Dahil pare-pareho tayong makikinabang. Dahil nga sa mga napapabalitang hindi magandang pangyayari na ginagawa ng mga tulisang galing sa gubat, ay hindi na basta pinapayagan ni Corazon na mangaso pa ang magpinsan. Ano ba naman kayo? Para yun sa inyong kaligtasan, Miguel. Kung samahan ko na lang kaya ang mga apo ko, Corazon. Kahit samahan niyo po sila, Itay, delikado pa rin. Pero sa pangangaso po nang gagaling ang ating ikinabubuhay. Oo nga naman po, Inay. Kaya paano pa po tayo mabubuhay niyan kung pangangahoy lang po ang gagawin namin ni Pinsan? Tiyak po, kakapusin po tayo sa panggastos natin. Gagawang ko na lamang ng paraan. Dadayo ko kahit sa kabilang baryo para maggupit ng buhok at ng kumita ko. Anak, hindi maaaring ikaw lang ang kikilos. Kaya hayaan mo nang magsama-sama kaming tatlo para manghuli ng ligaw na hayop. Itay, paano naman po kung may mangyaring masama sa inyo? Pabihira ka. Bakit naman kasi nang iniisip mo? Saka sa araw kami pupunta sa gubat. Gabi naman kung sumalakay ang mga tulisang aswang eh. Itay, ang aswang na sinasabi nyo, wala ng oras na pinipili
Kahit araw ay may kakayahan na rin silang gumala. Hindi na nakipagtalo pa si Lolo Teban sa kanyang anak. Alam niya ang punto nito, kaya nga lamang hindi maaaring wala silang gagawin para sa kanilang ikabubuhay. Samantala, dahil nga handa si Kapoldo na patuloy pang palakasin at paramihin ang mga miyembro ng kanyang binubuong grupo, kaya minsan pa siyang nag-utos sa mga tauhan upang humanap ng mga kalalakihan na isasama sa gubat. Kaya naman, pagsapit ng gabi ay may kanya-kanyang lakad ang bawat grupo. Kailangan makapagpadala sila ng mga kalalakihan na maidaragdag sa kanilang pangkat. Dapat silang makakuha sa kahit na anong paraan. Hanggang ng mga sumunod na araw ay naging bali-balita ang pagkawala ng ibang kalalakihan. Samot-sari ang balitang lumalabas. May sinasabi na may rebelding dumukot sa ilang kalalakihan. Merong pinangakuan ng magandang buhay. Meron din namang tinakot at ang iba ay biktima raw ng aswang at isinama. Kaya mas pinaniwalaan nila na sapilitang kinuha ang mga kalalakihang nawawala. Mula yun sa mga baryong magkakaratig o magkakatabi ang balita na pagkawala ng mga kalalakihan. Ang mga pangyayaring yun ay dahil ipinag-utos ni Kapoldo, ang lider ng mga tulisan. Tiyakin na hindi makakatakas sa mga lalaking dinala nyo dito sa ating kuta. Oo, Kapoldo. Maigpit at matibay ang mga ginamit na panali sa kanila. Huwag mo na silang pakakainin. Ngunit, nagrereklamo na ang iba sa kanila, Kapoldo. Dapat muna natin silang gamutin. Para kapag gutom na sila, Alvaro, hindi na sila makakatanggi pa sa pagkaing ihahain natin. Tsak lalantakan nila kagad yun. Wala silang kalam-alam na sa pagkain na ibibigay natin sa kanila ay naroon ang pulbos na magpapabago sa kanilang isipan hanggang sa yakapin na nila ang pagiging aswang. Magaling! Tama ka, Kapoldo. At kapag ganap na natin silang kauri, sila naman ang gagalaw para humanap ng iba pang isasama dito sa gubat. Kaya nga tuloy-tuloy lang ang ating pagpapadami. Magugulat na naman tayo na isa na tayong malaking grupo. At kapag nangyari yun, bababa na tayo ng kapatagan dahil sasakupin na natin ang isang baryo kung saan tayo maninirahan ng magkakasama. Doon tayo bubuo ng isang bagong pamayanan. Pagkatapos ng isang araw na hindi pagbibigay ng pagkain sa mga kalalakihang dinukot mula sa iba't ibang baryo, ay saka pa lamang sila naghanda ng pagkain. Karne ng mga hayop gubat ang inihanda nilang pagkain para sa mga ito. Pinakuluan nila ng bahagya ang mga karne ng hayop kasama ang mga lamang loob. Saka yun ang kanilang ibinigay sa mga kalalakihan. Nang makita ng mga lalaking bihag nila ang pagkaing inihanda, ay halos bumaliktad ang kanilang mga sikmura. Dahil amoy pa lamang ng pagkain ay parang hindi na kayang tanggapin ng kanilang mga tiyan. Kaya lamang matindi na ang gutom na kanilang nararamdaman. At kung hindi naman nila kakainin ang mga inihandang pagkain, ay nakatutok naman sa kanilang mga ulo ang baril na mga tulisan na siyang tatapos sa kanila. Kaya wala silang magawa kundi kainin ang mga malalansang pagkain kahit pa hindi yun kayang tanggapin ng kanilang mga sikmura. Pagkatapos na makakain ang mga kalalakihan, ay tila nahilo ang mga ito at nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, kasabay ng pagbibilog ng buwan, ay nagising ang mga ito. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang mga laway. Hindi man nagbago ang kanilang anyo, subalit ang kanilang mga kilos at galaw ay katulad na sa mga halimaw. Kapoldo! Tagumpay! Tagumpay ang ating plano! Alam ko, Alvaro, mula rito sa aking pahingahan ay naririnig ko ang kanilang ingay. Ang tunog na likha ng mga bago nating kasama. Tama ho kayo. Simula pa lamang ito,
ng patuloy nating pagdami. Kaya huwag kayong titigil, Alvaro. Mas marami, mas masaya. Tama uli kayo, Kapoldo. Palagi kayong tama. Buti alam mo. Kaya bukas na bukas din, maaari ng pakawala ng mga bagong kauri natin. Pero ibilin sa iba nating kasama na bantayan pa rin sila. Maaaring may magtangkang tumakas, lalo na yung hindi paganap ang pagiging aswang. Kapag may nakita silang kakaibang kinikilos, alam nyo na ang dapat gawin. Oo, Kapoldo. Dapat siyang barilin at ang kanilang lamang loob ay gagawing pagkain. Yun ang pangyayaring nakita noon ng magpinsang Miguel at Obet. May nakita silang isang lalaking tumatakas at sugatan. Isa marahil yun sa mga isinama sa gubat at hindi paganap ang pagiging aswang para maging kasapi ng kanilang grupo. Dahil sa ginawang pagtakas ay nauwi yun sa kamatayan. Samantala, hindi naman mapalagay ang magpinsang Miguel at Obet na wala silang gagawin para makatulong sa kanilang pangangailangan. Hindi sila sanay na nasa bahay lang. Pinsan, nakakainip yun, nandito lang tayo sa bahay. Oo nga, Obet eh. Pakiramdam ko, mga pabigat lang tayo. Si Inay kasi, ayaw niya na tayong papuntahin sa gubat eh. E paano? Masyado kasing nervyosa yan si Tia Corazon eh. Ewan ko ba kay nanay? Ano kaya kung bukas ay sumalisi tayo? Mangaso tayo. Huwag nating ipaalam. Pero paano natin gagawin yun? Madali lang. Akong bahala. Makinig kang mabuti sa akin. Kunwari, sasabihin ko may lakad ako tapos ikaw. Sasabihin mo kunwari din na makikipaglaro ka lang sa mga kaibigan mo. Hindi tayo aalis na magkasama. Nang sa ganun, hindi sila magginala. Teka, parang, oo nga no, parang pwede yun ah. Pwede talaga, Obet. Tapos kay Lolo Teban lang tayo magpapaalam. Tsak, hindi yun tututol kasi nga, di naman siya kagaya ng nanay mo na masyadong matatakotin eh. Laging iniisip na may mangyayaring masama sa atin. O sige, okay sa akin yan. O bukas ha, tuloy tayo, Obet ha. Kasi kung aasa tayo sa nanay mo, baka bukas wala na tayong makain. Okay lang ba sa'yo na magutom tayo? Siyempre hindi no. Kaya nagkasundo na ang magpinsan na kinabukasan ay magtutungo sila ng gubat upang mangaso at manghuli ng ligaw na hayop na may pagbibili. Kinausap nila ang kanyang lolo Teban na pumayag naman sa kanilang plano. Ang tanging mahigpit na bilin lang ng kanilang lolo ay doblehin ang gagawin nilang pag-iingat. Kinabukasan, gaya ng dati, ay maagang gumising si Aling Corazon dahil siya ang naghanda ng kanilang pagkain. Dahil pagkatapos nilang mag-almusal, ay tsak maghihintay siya ng mga magiging customer na nais magpalinis ng kuko at magpagupit ng buhok. Babae, lalaki, bata at matanda ay kaya niyang gupitan ng buhok. Yun ang kanyang pinagkakakitaan. Si Lolo Teba naman ay pagtatanim ng gulay ang pinagkakaabalahan. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagpaalam na si Miguel na meron siyang pupuntahan at hindi niya kasama si Obet. Kaya naman hindi nagduda si Aling Corazon. Subalit na pag-usapan na ng magpinsan ang kanilang plano at kung saan sila magkikita. Nang may dumating na customer ang nanay ni Obet, ay sinamantala niya yon para magpaalam din sa ina. Sinabi na makikipaglaro lang siya sa kanyang kaibigan. Subalit lingid sa kaalaman nito, ay magkikita lang sila ng pinsan niyang si Miguel sa lugar na kanilang napag-usapan para sabay na magtungo sa gubat. Ayos, pinsan. Akala ko matatagalan ka pa eh. Buti na nga lang may dumating na magpapagupit ng buhok kay nanay eh. Kaya nagpaalam na kagad ako para maglaro kunwari. Wala siyang maraming tanong pa. Okay, ayos. Bago lumubog ang araw, tsak makakabalik na tayo. At sana lang, may mahuli kagad tayong baboy ramo. Yung gamit nating panat itak, pinsan, nadala mo ba? Oo, narito sa sako. Dito ko niligay kanina.
Kunin mo na yung gamit mo para makaalis na tayo. Malayo-layo rin ang lalakarin natin papuntang gubat. Mula sa loob ng sako ay kinuha na ni Obet ang pana at busog na gagamitin niya. Pati na rin ang itak na itinali niya sa kanyang bewang. Ikinabit na rin ni Miguel ang para sa kanya at saka nagsimula na silang maglakad patungo sa pakay nilang lugar. Samantala, nang sumapit na ang hapon, ay napansin ni Aling Corazon na wala ang magpinsan. Hindi rin nila kasabay kumain ng tanghalian ng mga ito, kaya nag-usisa na ito sa kanyang ama. Itay, nakita niyo po ba sina Obet at Miguel? Abay, kanina pa po silang wala ah. Ay hindi. Nagtataka nga ako bakit wala sila eh. Baka may pinuntahan. Alam ni Lolo Teban ang plano ng magpinsan, subalit nagkunwari siyang walang alam. Si Miguel, nagpaalam po sa akin na may pupuntahan daw. Si Obet naman ang sabi makikipaglaro lang sa kaibigan niya. Hindi sila magkasamang umalis. Hindi po. Pero parehong umalis ng bahay. Opo. Ang alam ko, hindi sila magtatagal at babalik din kagad. Aba, nasaan kaya sila? Hindi kaya naisahan tayo ng dalawang yun, Itay? Anong ibig mo sabihin, Corazon? Palagay ko'y magkasama sila ngayon at baka nga naroon sila sa gubat para mangaso. Hay, mga buwisit talaga. Napakatigas ng ulo nila. Ayaw maniwala. Kaligtasan lang naman nila ang iniisip ko, Itay. Hayaan mo na sila, Corazon. Kasama naman ni Obet si Miguel eh. Tsak kaya niyang protektahan ang anak mo. Binata na si Miguel at alam kong mapagkakatiwalaan siya. Pero Itay... Ay, naku anak. Tigilan mo na yung kakaisip mo ng masama. Ang mabuti pa, ipanalangin mo na lamang. Walang masamang mangyari sa kanila. Saka iniisip lang nila ay yung makatulong sa pangangailangan natin. Ayoko lang na may mawala sa atin, Itay. At kagagawan yun ng aswang na napapabalitang nanggugulo dito sa baryo natin. Sa gubat kung saan naroon ang magpinsan, ay tila maswerte sila sa araw na yon dahil nakahuli sila ng isang usa at baboy ramo. May mauuwi na sila at kahit pa pagalitan sila ni Aling Corazon, sulit na yon dahil hindi sila naging bigo. May mauulam na sila, may maipagbibili pa. Naghahanda na silang dalawa nang may naramdaman silang yabag at kaluskos mula sa damuhan. Agad nagtago ang dalawa dahil inisip nila ay katulad yon ng nilalang na minsan na nilang nakita sa loob ng gubat. Lagot! Mukhang narito na naman sila, pinsan! Dito muna tayo magtago. Tsak namang aalis din sila. Malamang napadaan lang dito. Kung sa bagay, magtago na lang muna tayo para di nila tayo makita. Dahil kapag nakita nila tayo, Obet, baka hindi na tayo makabalik sa atin. Naghintay ang magpinsan na dumaan ang nilalang na naramdaman nilang naroon sa gubat. Subalit wala pa rin dumaan, kaya kinabahan ang mga ito. Naloko na, Miguel. Di kaya nakita tayo, tapos sila naman na nagtatago at hinihintay tayong lumabas dito sa pinagkukublihan natin. Naisip ko rin yun, Obet eh. Dahil kung nakita tayo, tsak kanina pa tayo nilapitan at tinutukan ng kanilang armas. Lilinga-linga ang dalawa na may pagkabahala nang makaramdam sila ng tila may tumutok sa kanilang likuran. Pakiramdam ni na Obet at Miguel ay dulo yun ng baril. Parehong nakatutok sa kanilang likuran. Nanginginig sa takot ang dalawa at hindi makakilos. Itinaas pa ang kanilang dalawang kamay. Huwag niyo po kami papatayin! Maawa po kayo! Kung gusto niyo po, sa inyo na po ang usat baboy ramo na nahuli namin. Kayo na po ang bahala dyan. Basta huwag niyo lang po kami sasaktan. At lalong huwag niyo po kami totodasin. Maawa po kayo sa amin. May mga pangarap pa po kami sa buhay. Gusto ko pa po makatapos ng pag-aaral. Ako naman po, gusto ko pa po magkaroon ng jowa, saka magkaroon ng pamilya. Nakita ng nilalang na nasa likuran ng magpinsan ang takot na nararamdaman ng mga ito. Kaya hindi na nito nakuha pa ang magkunwari.
Napahalakhak ng malakas si Lolo Teban na siya palang nasa likuran ng dalawa at gamit ang dalawang putol na sanga ng kahoy ay itinutok sa likod ng dalawa na inakala nila'y dulo ng baril. Mga nervyoso pala kayo eh. Para nagkandaihi yata kayo sa takot kanina. Si Lolo talaga. Mabuti na lang po hindi ako naihi. Kabad trip talaga to si Lolo Teban, oh. Ang lakas man trip. Naisipan ko lang naman na biruin kayo. Di ko akalain na ang lakas pala ng nervyos nyo sa inyong katawan. Paano? Malakas kayong uminom ng kape. Yan ang napapala niyong dalawa. Dahil nalaman na ng dalawa na ang kanilang Lolo Teban pala ang taong kanina ay kanilang kinatatakutan, kaya naging kampante na sila at nawala na ang nararamdamang takot. Bakit kayo nandito, Lo? Bakit kayo sumunod? Sinundan ko kayo para sabihin na bumalik na kayo dahil sobra na nag-aalala ang nanay ni Obet. Lo, may sorpresa po kami. Ayun po, may nahuli po kami. Aba, ayos na ayos yan. Ba't niyo po kami sinundan dito sa gubat, Lo? Yun na nga, para tiyakin lang na ligtas kayo. Kasi nga, hindi na mapakali ang nanay ni Obet. Labis na nag-aalala sa'yo, Obet. Ganun naman po talaga si nanay eh. Masyado pong nervyosa kung ano-ano po ang iniisip. Kaya nga sinundan ko kayo dito. At salamat sa Diyos dahil ligtas kayong dalawa. Magmabuti pa, lumabas na tayo ng gubat. Lalo na't papalubog na rin ang araw. Mahirap kung aabutan tayo ng dilim sa lugar na ito. Bitbit na ng magpinsan ang kanilang gamit. Binuhat na rin ni Lolo Teban ang batang baboy ramo na nahuli ni na Obet. Ang kay Miguel naman ay ang usa, ang kanyang binuhat. Nang makarating sila sa bahay ay sermon kagad ang napala ng magpinsan mula kay Aling Corazon. Nagalit ito sa ginawa ng dalawa. Tahimik lang naman si Lolo Teban. Hindi talaga kayo marunong makinig. Pinag-alala mo ko, Obet. Ikaw rin, Miguel. Huwag na po kayong magalit, Nay. Ayos lang naman po kami ni Miguel eh. Oo nga naman po, Tia Corazon. Wala naman po masamang nangyari sa amin eh. Parang gusto mo pang may masamang mangyari sa inyo. Anak, huwag mo na silang pagalitan. Ang mahalaga eh, ligtas silang nakauwi. Huwag nyo nang uulitin yan, ha? Lalong-lalo ka na, Obet. Nawala na nga ang tatay mo dahil sa mga tulisan. Paano kung ganun din ang mangyari sa'yo? Inay, hindi po. Kaya wag na po kayong masyadong nag-aalala sa akin. Silipin naman natin ang gubat. Sa kuta ng mga tulisang aswang ay muling pinulong ni Kapoldo ang mga tauhan niya at kasama na rito ang mga bagong miyembro nila. Ganap na rin nagbago ang isipan ng mga ito dahil sa pagpapakain nila ng karne ng hayop na hinaluan nila ng kakaibang uri ng pulbos. Minsan pa ay may mga pinag-utos sa kanila ang lider ng mga tulisan. Bagay na dapat nilang sundin upang hindi magalit ang kanilang pinuno. Pagkatapos ng kanilang maikling pagpupulong ay nagkanya-kanya na ng grupo ang mga ito. Magkakahiwalay sila na muling lalabas sa gubat. Sasamantalahin nila ang katahimikan ng gabi at ang pagkakaroon ng maliwanag na buwan upang gawin ang kanilang pakay. Iba't ibang baryo ang destinasyon ng mga tulisan upang sundin ang ipinag-uutos ni Kapoldo na kanilang lider. Hehehe. Maraming natuwa sa'yo na tauhan natin, Kapoldo. Anong ibig mo sabihin, Alvaro? Hindi lang sikmura namin ang iniisip mo, kundi pati na rin ang iba pa naming pangangailangan at kaligayahan. Lalaki rin ako, Alvaro, at may pangangailangan kagaya nyo. Tama kayo, Kapoldo. Kaya nga kakaiba kayo. Kaya nga sa pagbaba sa kapatagan, ay dapat makapili ang mga tauhan natin ng magagandang babae na siyang dadalhin dito sa kuta na papawi ng ating kalungkutan. Isa ang Baryo Dalupian na naging destinasyon ng mga tulisang aswang
na bumaba mula sa kabundukan. Sa lugar na ito, gagawin nila ang utos ng kanilang lider na si Capoldo. Hahanap sila ng mga kababaihang gagamitin na papawi ng uhaw at magbibigay ng kaligayahan sa mga tulisan. Kasama na roon si Capoldo at Alvaro. Nang makarating na sa mismong baryo ng dalupihan ang ibang aswang, ay nagbago ang kanilang mga anyo. Naging nakakatakot na nilalang ang mga ito. Tinungo ang mga bahay at binulabog ang pamamahinga ng mga naroon. Kasama sa pinuntahan ng mga tulisang aswang ay ang bahay ni Lolo Teban. Nagising ang matanda sa ingay ng kampo ng dilim na nagtungo sa kanilang tahanan. Wisit na yun ah. Parang gustong sirain ang dingding nitong bahay. Kanina pa kutkot ng kutkot. Ano kaya yon? Bumangon sa pagkakahiga ang matandang lalaki. Bahagyang binuksan ang bintana ng kanilang bahay. Nang mabuksan yun, ay biglang may humawak sa kanyang braso. Ganun na lamang ang pagkagulat nito dahil sa mabalahibo at may matutulis na kuko ang humawak sa braso niya. Subalit nabitiwan din ang braso ng matanda kaya agad ding isinara ang bintana. Bahagya pang naipit ang kamay ng halimaw dahilan para pumalahaw ito. Narinig ni Miguel ang ingay kaya bumangon na rin sa pagkakahiga at lumapit sa kanyang lolo. Lo, ano po yun? Saka parang nagulat po kayo. Ano po bang nakita niyo sa labas ng bahay? Aswang! Merong aswang! Sigurado po kayo, Lo? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Halimaw ang nakita kong yun. Isang aswang! Nakiramdam at idinikit ni Miguel sa dingding ang kanyang tenga. May kakaibang ingay na siyang narinig galing sa labas. Oo nga, Lo. Anong gagawin natin? Halika, samahan mo ko. Alam kong hindi tayo titigilan ng aswang na yan. Kaya haharapin natin siya. Ano? Paano po, Lo? Kunin mo ang itak at ang bawang dun sa kusina. Yun ang gagamitin natin panlaban sa aswang na gustong umatake sa atin. Teka, si Obet at ang tiya Corazon mo. Tulog na tulog po sila. Hayaan mo silang matulog. Mas mainam nga yung hindi nila nakikita ang aswang. Tayong dalawa na lang ang bahala. Sige na, pumunta ka na sa kusina at hihintayin kita sa may pintuan. Bilisan mo! Agad na nagtungo sa kusina si Miguel para kunin ang mga bagay na gagamitin nila laban sa halimaw. Saglit lang ay bumalik na si Miguel, dala ang bagay na kinuha ng binata sa kusina. Sa akin tong itak. Ikaw naman, pirapirasuhin mo ang mga bawang at gamitin mo yan para ibato sa aswang. Binuksan na ni Lolo Teban ang pinto ng kanilang bahay at lumabas na sila ni Miguel. Pagkalabas nila ay naroon at nag-aabang ang aswang. Agad na binato yun ng binata gamit ang hawak niyang bawang. Napuruhan ng halimaw at umatungal ito. Tumakbo itong papalayo na sinundan naman ng maglolo. Natakot po siya sa bawang, Lolo. Tama ka. Hindi niya kaya ang amoy at init ng bawang kapag dumikit sa kanilang katawan. Kaya sundan natin dahil tiyak na nabawasan ang lakas niya dahil sa bawang. Kailangan mapatay natin ang aswang na yun, Lo. Ursigido silang sundan at patayin ng aswang. Nakita nga nila na nakaupo at nangihina ang halimaw. Kaya agad na ibinato ni Miguel ang mga butil ng bawang na kanyang hawak. Lalo itong umatungal. Kasunod nun ay ang tila pag-usok ng katawan. Sinamantala naman ni Lolo Teban ang pagkakataon na yon upang gamitin ang hawak niyang itak at itusok yon sa katawan ng halimaw. Ang dapat sa'yo, mamatay! Halimaw ka! Buong lakas na ibinaon ng matandang lalaki ang hawak na itak sa katawan ng aswang. Tumalsik ang dugo ng halimaw nang masugatan ito. Hinagisan muli yun ni Miguel ng mga piraso ng bawang na kanyang hawak. Muli ay umusok ang katawan ng halimaw hanggang sa kitang-kita nila na tila nalulusaw ang katawan ng kampon ng kadiliman. Hanggang sa ganap na natunaw na yon at naging itim na usok. Kasi yan ang naramdaman ng maglolo. Alam nilang nagtagumpay sila
sa pagharap sa kampon ng kadiliman. Bumalik na sila ng bahay, kaya lamang nagtataka sila na sa kanilang pag-uwi ay dinatnan nilang umiiyak si Obet. Oh, pinsan, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nakita ka bang nakakatakot? Kaya ka umiiyak, apo? Lolo, may aswang po. May aswang po akong nakita kanina. Lolo, may iba pang aswang na naiwan dito. Nasa na sinasabi mong aswang, apo? Wala na po siya, Lolo Teban. Umalis na. Kaya lamang po, tinangay po si nanay. Ano ka ba? Kinuha ng aswang si Tia Corazon? Oo, pinsan. Nagmamakaawa nga ako kanina para wag nilang dalhin si nanay. Pero hindi ako pinakinggan. Sinaktan pa nga ako nung aswang Binalibag ako dito. Sandali lang. Meron pa ba siyang ibang ginawa sa'yo? Kinagat ka ba o binalian? Wala na po, Lo. Pero si inay po, yun nga. Kinuha po nila. Bakit po kaya nila kinuha si Tia Corazon, Lo? Hindi ko rin alam, Miguel. Wala akong ideya. Lolo, bawiin po natin si nanay sa aswang na yun. Alam ko po sila po yung aswang na naroon sa gubat. Natatakot po ako, Lo. Baka kung ano pong gawin nila kay nanay. Bawiin po natin siya. Oo, apo. Babawiin natin siya. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para makuha natin sa aswang na yon ang nanay mo. Ilang magagandang kababaihan ang dinala ng mga inutusang tulisang aswang sa kuta. Walang malay ang mga kababaihang yon. Isa-isang tinitignan at kinikilatis ni Nakapoldo ang mga babaeng dinukot ng mga tauhan niya. Aba, parang mahihirapan kayong pumili, Kapoldo. Tama ka. Lahat sila ay magaganda na parang wala akong itulak kabigin. Tama ka, Kapoldo. Pero ang babaeng yon na may mahabang buhok at magandang hubog ng katawan ang gusto ko. Huwag mo siyang pakikialaman, Alvaro. Akin na siya. Kanina ko pa siya kinikilatis. Pumili ka na lamang ng iba. Negurado ka na sa kanya, Kapoldo? Oo, Alvaro. Kaya dalhin niyo na siya kagad sa aking pahingahan. Sa akin na siya. Yung iba, kayo na ang bahala sa kanila. Masusunod, Kapoldo. Ang masasabi ko lang, mahusay kayong pumili. Ang babaeng napili ni Kapoldo ay si Aling Corazon, ang ina ni Obet. Bumihag sa mata ng lider ng tulisan ang angking kagandahan ni Aling Corazon. Dahil kahit may anak na ito, ay makikita pa rin sa ginang ang angking kagandahan. Nang maipasok na si Aling Corazon sa pahingahan ni Kapoldo, ay titig na titig ang lalaki sa kabuuang katawan nitong wala pa ring malay. Ikaw ang papawi sa aking kalungkutan at uhaw, babae. Magiging aking ka. Pero siyempre, hindi pa ngayon. Dahil ayaw kong kaulayaw ang isang babaeng walang malay. Kaya sige lang, magpahinga ka muna. Bukas siguro ay may malay ka na at makakausap na rin kita. Sa kapatagan naman, sa bahay ni na Lolo Teban ay halos magdamag na hindi sila nakatulog dahil nga sa sinapit ni Aling Corazon. Walang tigil ang iyak ni Obet dahil nasaksihan niya mismo ang ginawang pagtangay ng aswang sa kanyang ina. Naganda ng pagkain para sa almusal nila si Lolo Teban. Mga apo, kumain na muna tayo. Ayoko po, Lolo. Wala po akong gana. Insan, kumain ka na. Mamaya magkasakit ka niyan. Wala akong ganang kumain. Naiisip ko si inay. Lolo, kailan po ba natin siya kukunin? Kailan po tayo pupunta doon sa gubat? Hindi tayo maaaring basta-basta sumugod doon, apo. Kaya lalapit tayo sa barangay. Hihingi tayo ng tulong sa kanila para pwede rin nating ilapit sa munisipyo at nang makahingi ng tulong sa mga alagad ng batas
para humanap sa inay mo. Lolo, baka po matagal pa po yun eh. Mamaya rin ay aalis ako, Apo, para ipaalam sa kanila ang nangyari sa iyong inay. Hindi kontento si Obet sa sinabing yun ng kanyang lolo. Ayaw niyang umasa sa magiging tulong ng alagad ng batas. Kahit bata pa siya, mas gusto niyang siya ang kikilos at gagawa ng paraan. Kahit mga aswang pa ang mga nilalang na dumukot sa kanyang ina, ay handa siya sa kahit na anong pwedeng mangyari. Nang umalis si Lolo Teban, ay nakita ni Miguel na naggagayak si Obet. Kaya nilapitan ni Miguel ang batang pinsan. "Oh, anong ginagawa mo, Obet? Bakit sakbit mo ang pana at busog pati ang itak?" Pinsan, hindi pwedeng wala akong gagawin. Pupunta ako sa gubat, hahanapin ko si nanay. Alam mo ba yung sinasabi mo, pinsan? Oo, ako magliligtas sa kanya. Kakayanin kong harapin ang mga aswang na yon, basta para sa nanay ko. Ano ka ba, Obet? Pagpapakamatay ang gagawin mo. Bahala na, Miguel. Sabi ko nga para kay nanay, handa akong gawin ang kahit na ano. Teka. Hintayin na lang kaya natin si Lolo Teban. Tsak maya-maya lang, nandito na rin yun. E paano kung hindi pa rin tayo matulungan ng mga pulis? Ano na mangyayari? Ikaw naman kasi. Kung ano-ano kasi kagad ang iniisip mo eh. Maghintay na lang tayo. Basta, aalis na ako ngayon, Miguel. At hindi mo ako mapipigilan. Nakita ni Miguel sa mukha ng kanyang pinsan na seryoso ito sa sinasabi at hindi paaawat. Mahal na mahal ni Obet ang kanyang ina. Hindi siya papayag na mapahamak ito. Kung hindi ka na talaga magpapaawat at tutuloy ka pa rin, mas maigi siguro kung sasamahan na lang kita, pinsan. Sigurado ka ba? Sasamahan mo ko? Oo naman. Dalawa tayo magliligtas sa nanay mo. Magpinsan tayo eh. Salamat, insan. Samantala sa gubat, sa loob ng pahingahan ni Kapoldo, ay gising na si Aling Corazon at nakagapos pa ang paa at kamay. Hindi makapaniwala sa lugar na kinaroroonan niya. Iginala-gala niya ang kanyang paningin. Isang maliit na kubo ang lugar na yon. Napaurong siya nang makita si Kapoldo na natutulog. Nakahubad ang gawing pang itaas ng lalaki. Tanging maikling short lamang ang suot nito. Gusto sanang sumigaw ni Aling Corazon, pero alam niyang walang saysay yun dahil ramdam niyang walang tutulong sa kanya. Nasaan ako? At anong lugar itong kinaroroonan ko? Bakit ako nandito? Napapikit si Aling Corazon at biglang bumalik sa isipan niya ang mga nangyari. Ang naging pagsalakay ng aswang sa bahay nila. Takot na takot sila ni Obet. Pilit siyang kinukuha ng aswang habang umiiyak ang kanyang anak na pilit siyang inaagaw sa kamay ng halimaw. Kaya lang, walang nagawa ang bata. Yung aswang, dinala ko sa lugar na ito. Hayop siya. Pero salamat sa Diyos at wala siyang masamang ginawa sa akin. Teka, ang anak ko, nasaan kaya siya? Pag-aalala, takot at samot-saring emosyon ang nararamdaman ni Aling Corazon ng mga sandaling yon. Maya-maya ay nakita niyang gumalaw ang lalaking natutulog. Nagising na ito at kinusot ang mata. Ang lugar na kinaroroonan ni Aling Corazon ang agad na naging direksyon ng paningin ni Kapoldo. Malaking ngiti ang rumihistro sa labi ng lalaki nang makitang gising na si Aling Corazon. Gising ka na rin pala. Muling napaurong si Aling Corazon. Nasa muka ang matinding takot. Oh, sandali lang. Huwag kang matakot. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nandito? Narito ka para magbakasyon. Ako nga pala si Poldo. Pero Kapoldo ang tawag nila sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi na importanteng malaman mo pa ang pangalan ko, hayop ka! Huwag mo sanang ipagdamot ang pangalan mo. Maayos ako nakikipag-usap sa iyo. Kaya sana,
Huwag kang maging suplada. Isa pa, ayoko rin na napapahiya ako. Iba ang dating kay Aling Corazon ng mga sinabi ni Kapoldo, kaya lalo lamang siyang nakaramdam ng takot. Sinabi na lamang niya ang kanyang pangalan at baka kung ano pa ang gawin ng lalaking kaharap. Corazon. Ang pangalan ko ay Corazon. Yan, ganyan. Maging masunurin ka para maging mabait din ako sa'yo. Ano bang kailangan mo sa akin? Maawa ka naman sa akin, Kapoldo. Pakawalan mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Baka nag-aalala na sa akin ang aking anak. Hindi maaari yun, Corazon. Hindi pa nga ako tapos sa dapat kong gawin sa'yo tapos gusto mo nang umuwi. Bakit? Ano bang gagawin mo sa akin? Ngumisi si Kapoldo. Makahulugan ang ngisi ng lalaki. Yun lang ang naging tugon niya sa tanong ni Aling Corazon. Tumahimik ang lider ng mga tulisan. Subalit lalo lang lumakas ang nararamdamang takot ng babae. Nang makita niya na tumayo si Kapoldo at nagbihis ng damit, saka umalis, ay tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib si Aling Corazon. Bagamat alam niya na babalik pa rin ito, ngunit kahit paano ay bahagyang lumuwag ang kanyang pakiramdam. Kumusta ang iyong gabi, Kapoldo? Naging masaya ka ba? Napawi na ba ang uhaw mo? Hindi mo na kailangang alamin. Isa pa, wala ka na ron. Tila mainit yata ang ulo mo ngayon, Kapoldo. O sabihin, hindi ka naging masaya. Wala pa bang nangyayari sa inyo ng babaeng yon? Sayang ang alindog niya kung hindi mo pa napapakinabangan. Ang sabi ko, Alvaro, wala ka na ron. Hindi mo trabaho na pakialaman ako. Ang mabuti pa, sabihin mo na lamang sa tagapagsilbi na ipaghanda kami ng pagkain. Dalhin sa aking pahingahan. Masusunod, Kapoldo. Iniwan na ni Alvaro ang pinuno ng mga tulisan. Saglit siyang napaisip sa sinabi ng kanang kamay. Dahil nga walang namagitan sa kanila ni Corazon. Sa magdamag na lumipas ay hinayaan lamang niyang matulog ang babae. Maging siya man ay pinili niyang matulog lang. Siya ang nag-utos para magkaroon ng babaeng gagamitin para maibsan ang kanilang kalungkutan at pangangailangan bilang isang lalaki. Kaya lamang, bakit hindi niya nagawang galawin si Aling Corazon? Alam niyang maganda ang babae, subalit hindi niya kayang pakialaman ito habang walang malay. Nang magkaroon naman ng malay, ay tiyak hindi magiging madali para mapapayag niya si Aling Corazon sa ibig niyang mangyari. Hanggang sa bumalik na si Kapoldo sa kanyang pahingahan. Tahimik lang doon si Aling Corazon nang muli siyang pumasok. Maya-maya ay tumawag si Alvaro at dala na nito ang ipinahandang pagkain para sa kanilang dalawa. Heto, Corazon. Nagpahanda ko ng pagkain natin. Sabayan mo kong kumain. Hindi umimik si Corazon. Tinignan lang ng babae si Kapoldo. Oo nga naman. Niyaya kitang kumain. Samantalang nakatali nga pala ang mga kamay mo. Sandali at kakalagan kita. Pero ipagpapauna ko na sa'yo na huwag kang kikilos ng hindi ko magugustuhan. Huwag na huwag kang magtatangkang tumakas dahil hindi mo maiibigan ang pwede mong sapitin. Alam ni Aling Corazon na hindi nagbibiro ang lalaking kaharap niya. Saka naisip din niya na wala sa plano niya ang tumakas ng mga sandaling yon. May iba pang paraan para siya makaalis sa lugar na yon, subalit hindi pa sa pagkakataong yon. Nagugutom na si Aling Corazon, kaya kahit may takot at kinakabahan, ay sinabayan niyang kumain si Kapoldo. Habang kumakain sila, ay may mga bagay na tinatanong ang pinuno ng mga tulisan sa kanya. Subalit matipid ang kanyang mga sagot. Naaasiwa ang babae sa mga titig sa kanya ni Kapoldo. Subalit ang mga titig na yun ng pinuno ng tulisan kay Aling Corazon ay tila may kung anong damdamin
na nagpapasaya sa lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang muka ni Aling Corazon. Samantala, naglalakbay na ang magpinsang Obet at Miguel. Binabagtas nila ang kagubatan upang alamin at hanapin kung nasaan ang kuta ng mga tulisan. Sa paniniwala nilang doon dinala ang kanilang hinahanap. Kaya lang, Obet, hindi natin alam kung saan dito sa gubat ang pinagkukutaan nila. Ipagpatuloy lang natin ang paghanap, Miguel. Tsak na madatagpuan din natin yun. Kaya ba nating humarap sa mga tulisan na yun, Obet? Bahala na. Basta ang tanging alam ko, gagawin ko ang lahat para sa nanay ko. Nagpatuloy sa kanilang paglalakad ang magpinsan nang bigla na lamang may humarang sa kanilang daraanan na isang puting bayawak. May taglay na sugat ang naturang hayop. May pagtataka na lumapit ang magpinsan, bagamat may konting pagkabahala, lalo na't noon lang sila nakakita ng ganung uri ng bayawak. Hindi gaya ng ibang bayawak ang nakita nila, dahil kung ang iba ay natatakot sa tao, hindi ang puting bayawak na yon, kundi tila ba sanay na sanay ito sa tao. Hala, may ganitong uri pala ng bayawak, pinsan. Kulay puti. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang bayawak. Tama ka, puti nga ang kulay niya at nagkukulay ginto kapag nasisinaga ng araw. Teka, pinsan. May sugat siya, oh. Saan kaya niya nakuha ang sugat na yan? Malamang may nakakita sa kanya at sinaktan siya dahil ibig siyang hulihin. Parang hinang-hina na siya, pinsan. Baka hindi na yan tumagal pa. Parang mamamatay na. Binuhusan ng dala nilang tubig ang katawan ng puting bayawak sa bahagi na dumudugo. Nawala ang dugo sa katawan nito nang mabuhusan ng tubig. Unti-unting nawala ang sugat ng naturang hayop, kaya lalo lang namangha at nagulat ang magpinsan. Kasunod noon ay lumabas ang mahaba at magkasangang dila ng puting bayawak. Sa paglabas ng dila ng hayop na reptilya ay may bagay silang nakita na nahulog mula sa bibig nito. Dahil sa pagtataka ay tig-isa nilang pinulot ang dalawang bagay na yon. Ganun na lamang ang pagtataka ng magpinsan na ang pinulot nilang maliit na bagay mula sa puting bayawak ay gumalaw at pilit na bumaon sa kanilang mga palad. Nagsumiksik ang bagay na yon hanggang sa ganap na bumaon sa kanilang kamay. Wari gumapang ito patungo sa kanilang katawan. Napapaigtad ang magpinsan nang maramdaman nilang tila ba gumagalaw yon sa kanilang katawan. Nagkatinginan ang magpinsan na may pagtataka. Sa kanila hinanap ang puting bayawak na pinagmulan ng bagay na pumasok sa kanilang katawan. Ngunit wala na ang naturang hayop. Hindi nila namalayan ang pag-alis nito. Kaya naman, nanatiling katanungan sa isipan nila ang mga nangyari. Kung ano ba ang bagay na pumasok sa kanilang katawan, nabigay sa kanila ng puting bayawak. Ano ba itong nangyayari sa atin, pinsan? Hindi ko rin nga alam, Obet eh. Pero ano bang nararamdaman mo ngayon? Parang ano eh. Parang may kakaibang enerhiya na pumasok sa katawan ko. Ganon din ang sa akin, Obet. Tila may pambihirang lakas na ibinibigay sa akin. Naisip ko nga, hindi kaya bertud ng puting bayawak yung binigay sa atin? Ano ka mo? Bertud ng puting bayawak? Oo, Obet, tama ka. Dati pa ako nakakarinig ng mutya o kaya ibertud na galing sa bayawak. Taglay nito ay pambihirang lakas at kapangyarihan laban sa iba't ibang nilalang. Pero puting bayawak naman na nakita natin eh. Ano kayang ibig sabihin nun? Malay natin, baka mas malakas at kakaibang bertud na dala ng puting bayawak. At kapag totoo nga yun, napakaswerte natin, Obet. Dahil sa atin yun ipinagkatiwala. Isa pa, magagamit natin yun para iligtas natin si Tia Corazon. Oo nga no. Tama ka, Insan. Sana nga matulungan tayo nun sa ating misyon. Buo ang kanilang paniniwala na may dalang swerte ang inilabas ng puting bayawak. Kaya ipinagpatuloy nila ang paglalakad
na puno ng positibong pag-asa na magtatagumpay sila upang iligtas si Aling Corazon sa kuta ng mga tulisang aswang. Samantala, sa pahingahan ni Kapoldo, hindi man nakatali ang kamay at paa ni Aling Corazon, ay hindi pa rin nagiging madali para makaalis at makatakas siya sa lugar na yun. Bago pa siya makalayo, ay tsak na makikita siya ng mga tauhan ni Kapoldo na nakakalat sa lugar na pinagkukutaan nila. Minsan pa ay pinagmamasdan ni Kapoldo si Aling Corazon na nakaupo lang sa isang sulok ng pahingahan. Bagamat may takot pa rin na nararamdaman ang babae habang nakatingin sa kanya ang pinuno ng mga tulisan, labis na ikinagulat naman ni Aling Corazon ang binitiwang salita ng lalaki. Ngayon lang ako nakakita ng kagandahan taglay mo, Corazon. Ibig kitang angkilin dahil yun ang sinasabi ng aking katawan. Kaya lamang, iba ang idinidikta ng aking puso at isipan. Ang gusto ko'y pakasalan ka muna bago ko gawin ang nais ko. Ano bang sinasabi mo? Ang totoo, maaari kong gawin sa iyo ang kahit na anong nais ko. Pero iba ang nararamdaman ko. Ang gusto ko ay pakasalan ka at makasama ka habang buhay para maging ina ng mga magiging anak ko. Nababaliw ka na ba? Hindi Corazon. Kundi nagiging totoo lamang ako sa aking nararamdaman para sa iyo. Ngunit, imposible naman ang ibig mong mangyari. May sariling batas ang aming grupo sa pagpapakasal, kaya pwedeng mangyari yon ayon sa aking kagustuhan. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Hindi tayo nagmamahalan. Isa pa, ngayon lang kita nakilala at hindi ko pa nga alam ang tunay mong pagkatao. Hindi na importante yon, Corazon. Ang may papangako ko lang sa iyo ay magiging maayos at magaan ang buhay mo sa piling ko. Ikaw ang aking magiging reyna. Ayoko, Kapoldo. Gusto ko nang umuwi sa amin. Hindi mo ko maaaring tanggihan, Corazon. Ang totoo nga ay mapalad ka. Ang tanging plano ko lamang ay gamitin ka para mapawi ang aking kasabikan sa babae. At pagkatapos ay ipapasa na kita sa iba kong tauhan. Pero nang makita kita, iba talaga ang naramdaman ko. Hindi kita gagawin pampalipas oras at gagamitin lamang. Dahil sabi ko nga, kasal ang nais ko. Dahil ikaw ang gusto kong makasama para bumuo ng pamilya dito sa gubat. Patayin mo na lang ako kaysa pumayag sa gusto mo. Sayang naman kung mamamatay ka, Corazon. Dahil nga ako ang batas dito sa gubat. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal tayo at ako ang magtatakda noon sa nalalapit na pagbibilog ng buwan. Mainam na simula yun para sa ating pag-iisang dibdib. Pikit mata at kagatlabi na lamang si Aling Corazon. Sumisigaw ang damdamin niya sa pagtutol. Kaya lang, ano ba ang kakayahan niya para kontrahin yun? Wala siyang kakayahan. Kaya ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay maglaho na lamang o kaya ay malagutan ng hininga sa pagkakataong yon. Subalit naisip niya ang kanyang anak na si Obet. Alam niyang kailangan pa siya ng bata at ang dapat mangyari ay makatakas siya. Bagay na hindi niya alam kung papaano gagawin. Samantala, habang naglalakad, ay patuloy na binabagtas ng magpinsan ang kagubatan, ay napahinto sila nang biglang may bumagsak na sibat sa gawing unahan sa lugar na kanilang dinadaanan. Naku po! Muntik na tayong tamaan ng sibat, Obet! Pinsan, alam na nila na may ibang tao patungo sa kuta ng mga tulisan. Maganda ka, Obet. Hindi natin alam kung anong gagawin nila sa atin. Oo, Miguel. Handa na ako. Mula sa mga matataas na damo ay lumitaw ang tatlong lalaki na armado ng baril. Sa bihis at asta ng mga ito ay malalaman kagad na mga tulisan.
Lumapit ang mga ito sa magpinsan. Nakatutok ang mga armalite na hawak. Inalam ng mga lalaki kung saan ang punta nila at anong sadya nila sa gubat na yon. Mga kaibigan, hindi kami kaaway. Naligaw lang kami ng pinsan ko. Hindi kami mga kalaban. Maniwala kayo. Opo mga bossing, wala kami masamang gagawin. Kaya pakiusap lang. Pakibaba na po yung mga armas nyo. Masyadong mahahaba eh. Nakakatakot. Baka biglang pumutok yan. Oo nga naman. Tama ang pinsan ko. Baka kalabitin niya ng kapwa niyo demonyo ay baka kung sino kumalabit niyan. Tamaan kami. Hindi umubra ang naging pakiusap ni Miguel at Obet sa mga tulisan. Itinulak pa sila ng mga ito na ibig sabihin ay kailangan lumakad sila. Pero sa lakas ng pagkakatulak ay parehong nadapa ang magpinsan. O dahan-dahan naman! Huwag kayong atat! Susunod naman kami sa inyo eh! Aray ko, aray, napila yata ako. Nahihirapan ako tumayo. Lalo namang nagalit ang mga tulisan dahil iniisip ng mga ito na umaarte lamang ang dalawa. Wari naman na napipikon na ang mga ito, kaya muli ay itinutok ng 3 tulisan ang dulo ng baril sa dalawa. Lalong kinabahan ng mga ito at baka hindi lang yun pananakot, kundi tuluyan na silang patayin. Nasa ganong sitwasyon ng magpinsan nang maisip ni Miguel ang ibinigay ng puting bayawak sa kanila. Binulungan ni Miguel si Obet para maghawak kamay at humingi ng tulong sa pinaniniwalaan nilang bertud na nasa kanilang katawan. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Saglit pa ay unti-unting nagbago ang itsura ng magpinsan. Katulad yun sa kulay ng puting bayawak hanggang sa ganap silang maglaho. Gulat na gulat ang mga tulisan dahil nakita nila na naglaho ang dalawa na wala yun sa kanilang harapan. Sinamantala naman ng magpinsan ang pagkakataong yun na nagkaroon sila ng tagabulag. Naroon sila sa nasabing lugar pero hindi sila nakikita ng mga tulisan. Kaya gamit ang dala nilang armas na itak ay agad nilang tinaga ang mga ito. Dahil sa natamong sugat ng mga tulisan ay nakaramdam sila ng matinding galit. Kaya agad nagbago ang anyo ng mga ito at naging nakakakilabot na mga aswang. Kitang-kita na magpinsan ang mga pangyayari. Subalit nasa anyong aswang man ang mga tulisan ay hindi pa rin sila nakikita. Ngunit naaamoy ng mga aswang ang presensya nila. Kaya hindi man sila nakikita ay alam ng mga aswang na naroroon lang sina Miguel at Obet. Ginamit ng mga aswang ang kanilang pang-amoy upang labanan ang dalawa. Ngunit nahirapan ang mga tulisang aswang para talunin sila. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon sina Miguel at tiniyak nilang magagapi na nila ang aswang na nasa kanilang harapan. Gamit ang mga itak ay tuluyan na nilang napatay ang mga ito. Nang mapatay na nila ang mga halimaw ay nagbalik na sa dati ang magpinsan. Ang galing! Nakikita na ulit kita, Obet! Ikaw din, Pinsang Miguel. Ayos na ayos yun ah. Ang astig natin. Ang galing ng bisa ng bertud galing sa puting bayawak. Kaya nga, at malaya na nating mapapasok ang kuta ng mga tulisan para iligtas si Tia Corazon. Tama ka, Pinsan. Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng panahon. Gawin na natin yon. Pumasok na tayo sa kanilang kuta para makita na natin at mailigtas si Nanay. Tama lamang na hindi magsayang ng panahon sina Miguel at Obet dahil sa pagsapit ng gabi ay nakatakda ng ikasal si Corazon sa pinuno ng mga tulisan. Sa nasabing seremonya ay tiyak na may iba pang ritual ang maaaring mangyari. Nagdali lamang, pinuno. Sigurado ka ba sa plano mong pagpapakasal sa babaeng yon? Oo, Alvaro. Iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Gusto ko talaga siyang mapangasawa at maging ina ng aking mga anak na magpaparami ng lahi ng mga aswang. Subalit, hindi pa natin siya kauri. Hindi pa siya aswang na kagaya natin. Kaya nga kailangan makasal na kami. Dahil sa mismong kasal namin, ay doon ko palang maisasalin sa kanya ang pagiging aswang.
sa pamamagitan yun ng alak na aming iinumin na may halong dugo galing sa aking katawan. Kapag nainom niya yun, hahalo ang alak na may dugo sa kanyang katawan at ang dugo ng aswang ay dadaloy na sa kanyang mga ugat. Yun na rin ang magpapabago ng pagkatao niya. Kung sa bagay, tama ka naman, Kapoldo. Kapag ganap na rin siyang aswang, hindi niya nagugustuhin pang umalis dito. Yayakapin na niya panigurado ang manirahan dito. At saka ko pa lamang siya aangkinin. Dahil tiyak, hindi na siya tututol, kundi kusang loob na niyang ibibigay sa akin ang kanyang katawan. Higit na kaligayahan ang dulot nun sa akin na kusa niyang ibibigay ang kanyang katawan. Hindi siya manlalaban. Dahil wala na ang tatlong bantay sa daan patungo sa loob ng kuta, ay malayang nakaraan doon ang magpinsan. Nagsimula na rin kumagat ang dilim, kaya kailangang bago pa gumabi, ay kailangang nasa loob na sila ng kuta upang malaman ang kilos ng mga tulisan. Kaya parang walang makakita sa kanila, ay minsan pang humingi sila ng tulong sa bertud na kanilang taglay. Kailangang muling gumana sa kanilang katawan ang tagabulag upang walang makakita sa kanila. Hindi naman sila binigo ng bertud dahil minsan pa'y gumana yun at walang kahirap-hirap silang nakapasok sa kuta. Maging ang mga bagay na nakadikit sa kanilang katawan, gaya ng sibat at itak, ay hindi rin nakikita. Namangha sila dahil tila isang pamayanan ang lugar na yon sa gitna ng kagubatan. May mga kubo na nakatayo na sa palagay nila ay tirahan ng mga tulisan. Napakalawak ng kanilang kuta, Obit. Oo nga, pinsan. Sa kaya sa mga kubong narito, nandun si nanay. Isa-isahin natin para malaman natin. Hindi naman tayo mahihirapan dahil walang nakakakita sa atin. Tama ka. Mabuti pa nga. Ibig ko nang malaman ang kalagayan ng nanay ko. Habang iniisa-isa nilang puntahan ang mga kubo na naroroon sa loob ng kuta, ay may narinig siyang usap-usapan sa mga tulisang naroon. Tungkol ngayon sa gagawing kasalan, kaya nagkatinginan ang magpinsan. Ano daw? Kasal? May gaganaping kasalan dito? Pinsan, hindi kaya ang nanay ko yon? Mag-aasawang nanay mo? Nabiyag lang ng tulisan, mag-aasawa na kagad. Ano ka ba? Baka gusto lang pakasalan ng kanilang pinuno. Kung sa bagay, maganda talaga si Tia Corazon. Di nga ba? Dati siyang naging mutya ng barangay natin tapos dun din sa bayan. Tapos siya palagi ang nananalo. Kung talagang si nanay ang ikakasal na yun, hindi yun dapat matuloy, pinsan. Pigilan natin yun. Dapat lang, lalo na't ang mga tulisan na narito ay mga aswang. Tsaka, magiging aswang din ang nanay mo kapag naipakasal sa kanilang pinuno. Hindi maaaring mangyari yun, Miguel. Ayoko magpakasal sa isang halimaw ang nanay ko. Ganap nang naihanda ang mga kailangan para sa gagawing kasal ni Kapoldo at Aling Corazon. Ang lugar kung saan gagawin ang seremonyas ay naayos na. May mga tulisan na nagkatay na rin ng mga hayop gubat upang gawing alay at magiging handa sa okasyon. Samantala, silipin naman natin ang nagaganap sa loob ng pahingahan ni Kapoldo. Kausap niya si Aling Corazon. Mugto ang mga mata ng babae dahil sa labis na pag-iyak. Naubos na ba mga luha mo, Corazon? Kaya tumigil ka na sa iyong kakaiyak. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayoko magpakasal sa iyo, Kapoldo? Sabi ko nga sa iyo, sa lugar na ito, ang bawat sabihin ko ang batas. Hindi nga kita mahal. Ang ikinakasal ay yun lamang mga taong nagmamahalan. Dito sa gubat, Corazon, ay sapat ng isa lang ang nagmamahal para ikasal ang dalawang nilalang. Mahal kita, Corazon. Yun ang nararamdaman ng puso ko. Maniwala ka sa akin. Mas mainam na gawin mo na lang ang gusto mo sa akin. Gamitin mo ang katawan ko. Pagsawaan mo ko. Hindi ako tututol.
Pero pagkatapos nun ay pakawalan mo na ako. Mas gusto kong bumalik sa anak ko. Naghihintay siya sa akin. Hindi maaari yun. Ayokong angkinin ka ng sapilitan. Isa pa, kung ang anak mo lang ang iniisip mo, pwede ko siyang ipakuha upang dalhin dito para makasama mo. Hindi. Ayoko. Wag na wag mo siyang ipapakuha. Hayaan mo na siya. Ayoko madamay pa siya sa paghihirap na dinaranas ko ngayon. Mas mainam kung tatahimik ka na lamang, Corazon. Dahil sabi ko nga sa'yo, ay wala ka na magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, ay tuloy na ang ating pagpapakasal mamayang gabi. Kasabay ng pagsikat ng bilog na buwan, mainam na magpakasal sa pagbibilog ng buwan dahil swerte ang hatid nun sa ikakasal na aswang. Hindi yun totoo. Dahil ngayon pa lang ay kamalasan ang nararamdaman ko. At ang pagpapakasal sa iyo ay para ko na rin kamatayan. Hindi na pinansin pa ni Capoldo ang mga sinabi ni Aling Corazon. Minsan pa ay itinali niya ang paa at kamay nito bago pa niya ito iwan para lumabas ng kubo. Nais lang tiyakin ng lalaki na hindi makakaalis at walang anumang magagawa ang babae para matakasan siya. Lalo na't nakahanda na ang lahat para sa kasal. Tiyak na ni Capoldo ang kanyang sarili. Si Corazon ang babaeng gusto niyang mapangasawa at makasama habang buhay. Mahal niya na rin ito. Yun ang sinasabi ng kanyang puso. Samantala, naumpisahan na ni Miguel at Obet ang pagbisita sa mga kubo. Marami na silang pinuntahan at sinilip, subalit bigo sila. Ilang kubo na lang ang hindi pa nila natitignan at umaasa sila na sa mga natitirang kubo ay mahahanap na nila si Aling Corazon. Insan, tanong lang, paano pala kung hindi pala sa lugar na ito naroon ng nanay mo? Alam ko nandito siya, Miguel. Nararamdaman ko yun. Lumalakas ang kaba ng dibdib ko. Natitiyak kong makikita natin siya sa lugar na to. Nasa ganung pag-uusap ang magpinsan nang isang tulisan ang biglang sumigaw dahil isang babae raw sa loob ng kubo ang nagpakamatay. Agad ay nagkatinginan sina Miguel at Obet. Naku po! Huwag naman sana, insan! Anak ng... Halika! Tignan natin, pinsan! Dahil nga gumagana pa sa katauhan ng dalawa ang tagabulag, kaya malaya silang nakiusyoso upang tignan ang sinasabing babaeng nagpakamatay. Naibsan ang takot at pangamba ng dalawa nang makita na hindi yun si Aling Corazon, kundi isa sa mga babae na dinala sa kuta na ginawang pampalipas oras ng mga tulisan. Hindi nito kinaya ang ginawa ng mga tulisan dahil kung sino-sinong lalaki ang gumagamit sa kawawang babae. Sa halip na manatiling biyag at patuloy na danasin ang ganung uri ng pagpapahirap, ay pinili na lamang niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Ipinagpatuloy ng dalawa ang paghahanap sa kanilang pakay. Hanggang isang kubo, nakakaiba ang pagkakayari ang nakita ni Miguel at Obet. Insan, tignan mo. Namumukod tangi at tila espesyal ang kubong to. Iba ang kabang nararamdaman ko. Ito na siguro yun. Maaaring nasa loob niya ng nanay ko. Tara, punta natin. Nilapitan nila ang pinto ng kubo at nakasara yun. Maigpit na nakatali ng malaking lubid ang pinto. Kaya't gamit ang itak ay pinutol ni Miguel ang tali kaya nabuksan yon. Agad na pumasok ang dalawa at isinara upang hindi makaagaw ng atensyon sa makakakita. Naroon nga sa loob si Aling Corazon. Nakatali ang mga paa at kamay. May takip din ang bibig nito upang hindi makasigaw. Dahil hindi nakikita ni Aling Corazon sina Miguel at Obet na pumasok sa kubo, kaya lalong sinidlan ng takot ang babae. Nakita niyang bumukas ang pinto at sumara, subalit walang sino mang pumasok. Upang matapos ang pagtataka nito, ay nagsalita na si Obet. Nay, huwag kayo maingay. Kami po ito. Kasama ko po si Miguel. Opo, tiya. Narito po kami ni Obet para iligtas kayo. Inalis ni Obet ang nakatakip na tela sa bibig ng ina
para makapagsalita ito. Obet, Miguel, naririnig ko ang mga boses nyo. Pero bakit hindi ko kayo nakikita? Paano nangyari yon? Hindi ko kayo nakikita. Mahabang kwento po, tiya. Pero dahil po yun sa bertud, saka na lang po namin sasabihin sa inyo. Nay, ang kailangan po ay makaalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Tara na po, Nay. Nasa ganung pag-uusap ang tatlo nang maramdaman nila na may mga yabag na paparating. Dahil hindi naman nakikita ang magpinsan, kaya wala silang dapat alalahanin. 2 babaeng tulisan ang pumasok sa kubo at nais nilang ilabas si Corazon. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Tumutol ang ina ni Obet na sumama sa mga babaeng tulisan. Sinabi ng mga ito na ipinapalipat siya ng kubo dahil nasa ibang kubo ang damit na isusuot para sa kasal. Kailangan ng bihisan at maigayak si Aling Corazon ayon sa utos ni Capoldo. Dahil hindi maaaring tumutol ang babae, kaya pumayag na lamang siyang ilabas ng kubo at ilipat ng lugar upang doon ay bihisan. Nakasunod lamang sa kanila ang magpinsan. Walang nakakakita sa kanila, pero napapalingon paminsan-minsan ang mga babaeng tulisan dahil pakiwari nila ay may nakasunod sa kanila. Isa pa ay may naaamoy silang kakaiba, kaya may kutob silang meron silang kasamang ibang nilalang. Dahil nga sa ginagawang paghahanda para sa kasal at iginagayak na rin si Aling Corazon, ay nawalan na ng pagkakataon ang magpinsan na makausap ito. Kaya nag-isip na lang sila ng ibang plano. Wala nang ibang pagkakataon, Obet. Kaya gawin na lang natin sa araw mismo ng kasal. Yun nga rin ang iniisip ko, pinsan. Pero tiyak namang bago pa ang mismong oras ng kasal, ay baka iwan nilang nag-iisa sa kubo si nanay. Yun na rin ang magiging pagkakataon natin para itakas siya. Ang narinig ko kanina, gagawin ang kasal sa pagsikat ng buwan. At malapit na yon. Mga ilang oras na lang ang hihintay natin dahil maya-maya lang ay sisikat ng buwan. Magpahinga na muna tayo dahil siguradong mapapalaban tayo mamaya. Humanap na muna tayo ng mapagtataguan. Kailangan itigil na muna natin ang paggamit ng bertud. Huwag na muna tayong gumamit ng tagabulag dahil baka kung kailan natin kailangan yon, saka pa pumalpak at magkaroon ng aberya. Tara na! Kaya naghanap na ng mapagkukublian ang dalawa upang doon ay magpahinga at hindi na muna gamitin ang tagabulag. Maghihintay na lamang sila ng takdang oras. Sa bahay naman ni na Lolo Teban ay balisa ang matandang lalaki para sa mga apo na alam niyang nasa gubat para iligtas si Aling Corazon. Gustuhin man niyang sundan ang mga ito, kaya lang dahil gabi na at sadyang malabo na rin ang kanyang paningin, alam niyang delikado para sa kanya. Kung kaya ang tanging magagawa niya at maitutulong ay ang manalangin sa may kapal para sa kaligtasan ng mga apo at ng kanyang anak, para magtagumpay sila na maiuwi si Aling Corazon. Sumilip na ang maliwanag na buwan. Abala na ang mga tulisan para sa mahalagang okasyon na mangyayari, ang pagpapakasal ng kanilang lider sa babaeng natipuhan nito. Tumunog ang tambuli na hinipan ng isang tulisan. Yun ay pagbibigay hudyat na nalalapit na ang hinihintay nilang sandali. Matutupad na ang pangarap mong kasal, Capoldo. Nasasabik na rin ako, Alvaro. Ngayon lang kita nakita na ganyang kasaya. Dahil totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Corazon. Kahit hindi pa niya ako gusto. Pero alam kong magbabago yon sa oras na makasal na kami. Magiging masaya kaming dalawa. Samantala, ng mga pagkakataong yon, ay kausap na ni Aling Corazon ang magpinsan. Nakakita sila ng tiyempo na makapasok sa kubong pinagbihisan ng babae dahil iniwan siya ng mga babaeng tulisan. Nakasuot ng kulay puti at mahabang bestida ang ina ni Obet na gagamitin sa kasal. Hindi pa ginagamit ni Miguel at Obet ang tagabulag,
kaya nakikita ni Aling Corazon ang dalawa. Imposible. Totoong kayo nga pala yung kausap ko kanina. Opo, Nay. Gumagamit lang po kami ng tagabulag. Dahil po yun sa bertud ng puting bayawak. Ibinigay po sa amin. Ito na po ang tamang oras para makaalis po tayo sa lugar na to, tiya. Hindi kayo dapat makasal sa pinuno ng tulisan. Oo, Miguel. Kahit na sa panaginip, ay hindi ko gugustuhin magpakasal sa pinuno ng tulisang aswang. Walang magandang mangyayari sa buhay ko kapag nangyari yon. At hindi rin po ako papayag na magkaroon ng amain na aswang. Saka malamang kayo rin po, Nay. Gagawin din po kayong aswang. Kaya tama lamang na hindi matuloy ang pagpapakasal ko kay Capoldo. Pinsan, anong gagawin natin? Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Tama ka. Kailangan na muna nating gamitin ang bertud ng puting bayawak. Ang magkaroon na uli ng bisa ang tagabulag sa ating katawan, Obet, para malaya tayong makakilos. Saglit na lumayo ng bahagya ang magpinsan. Naghawak kamay sila at ipinikit ang kanilang mga mata. Saka nagtagpo ang kanilang isipan upang magkaroon ng bisa sa pagkatao nila ang tagabulag mula sa bertud ng puting bayawak. Kitang-kita naman ni Aling Corazon ang pagbabago ng itsura ng dalawa. Nagkulay puti ang katawan ng mga ito hanggang sa ganap na niyang hindi makita. Subalit naririnig niya ang galaw at ang pagsasalita ng mga ito. Kailangan lumabas na natin ang kubong to, Tiya Corazon. Inay, humawa ka sa akin at takpan nyo ng tela ang inyong ulo. Kahit hawak ni Obet ang kamay ng ina, hindi tumatalab dito ang tagabulag, kundi tanging sa kanilang magpinsan lamang. Lumabas na sila ng kubo upang itakas nila si Aling Corazon. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang gagawin. Muling tumunog at humudyat na ang tambuli. Pagpapahiwatig na dapat nang simulan ang seremonyas ng kasal. Naroon na sa lugar ng kasalan si Capoldo. Bihis na bihis ang pinuno ng mga tulisan. Nabibihisan ito ng kulay puting kasuotan. Pinuntahan na ng mga babaeng tulisan ang kubong kinaroroonan ni Aling Corazon. Ngunit ganun na lamang ang gulat nila nang wala na sa loob ang babaeng ikakasal. Napasigaw ang mga babaeng tulisan at agad na nagsilapitan ang mga lalaking tulisan sa pinag-iwanan dito. Nagwawala at galit na galit si Capoldo nang malaman na nawawala si Aling Corazon. Kumilos kayo, mga inutil! Hanapin niyo si Corazon. Tiyak na hindi pa siya nakakalayo dito. Mga wala talaga kayong kwenta. Mga wala silbi. Hindi man lang niyo nakita ang pag-alis niya. Dahil sa takot ay nagkanya-kanya ng kilos ang mga tulisang naroon upang hanapin ang babae. Alam nila kung paano magalit si Capoldo, kaya dapat nilang maibalik si Corazon upang matuloy ang kanilang kasal. Bago paganap na makaalis sa kuta ng mga tulisan sina Aling Corazon kasama ang magpinsan, ay isang bantay ang nakakita. Agad itong sumigaw upang humingi ng tulong dahil nakita niya ang pagtakas ni Aling Corazon. Nagsipaglapitan ang mga tulisan na nakarinig sa sigaw ng bantay. Pilit nilang kinuha upang ibalik si Aling Corazon para matuloy ang kasal. Pero syempre, hindi papayag sina Miguel at Obet na mangyari yon. Kaya naman, ginamit nila ang kanilang dalang sandata upang labanan ang mga tulisan na ibig kumuha kay Aling Corazon. Ganun na lamang ang pagtataka ng mga tulisan dahil ramdam na ramdam nila na may nananakit at lumalaban sa kanila, subalit hindi nila nakikita. Dahil doon ay sinidlan ng takot ng mga ito dahil yun sa mga nilalang na kalaban nila, subalit hindi nakikita. Lalo na't nakikita na lamang nilang nasusugatan at meron ding napuputol ang mga braso ng ibang tulisan. Sa kabila noon ay hindi pa rin napigilan ang mga tulisan para lumaban, kaya ang iba sa kanila ay naging aswang na. Sa pagpapalit ng anyo ng mga tulisan para maging aswang, ay saka pa lang nila nakita ang kanilang kalaban. Dahil nakikita ng mga aswang ang tunay na itsura ni Miguel at Obet, mas malalakas ang mga aswang na yon dahil walang epekto ang tagabulag ng dalawa. Naku po!
Naging aswang ang mga kalaban nating tulisan, Obet. At tignan mo, Miguel. Nakikita nila tayo. Alam nila kung nasan tayo. Delikado tayo nito. Oo nga, walang bisa sa paningin ng mga aswang na yan ang tagabulag natin. Sigurado mas malalakas sila. Kaya kailangan mas galingan natin ang pagharap sa kanila gamit ang ating mga sandata. Teka, si Inay Miguel. Dinala siya ng mga tulisan sa kanilang pinuno. Itutuloy pa rin nila ang kasal. Obet, huwag ka mag-alala. Dahil may napag-usapan na kami ni Tia Corazon kanina. Isa yun sa plano ko. Sakaling mahuli tayo at mahadlangan ang pag-alis natin dito sa kuta. Anong gagawin ni Inay? Maghintay lang tayo, Obet. Ang kailangan muna nating gawin ay harapin ng mga tulisang aswang na ibig din tayong patayin. Dinala ng mga tulisan si Aling Corazon sa harap ni Capoldo. Malaking ngiti ang agad na sumilay sa pinuno ng tulisang aswang nang makita na naroon ang babaeng nais niyang pakasalan. Ano pang hinihintay natin? Simulan na ang seremonyas para sa aming pag-iisang dibdib ng aking minamahal. Isa kang baliw, Capoldo. Baliw ka. Mangyayari ng aking pinakaasam. Magiging asawa na kita, Corazon. Magiging akin ka na ng buong buo. At magiging bahagi ng aming samahan. Magiging aking reyna. At magiging ina ng aking mga magiging anak. Isang kahangalan yon. Hindi yun mangyayari kailanman. Nagngingit-ngit na sa galit si Aling Corazon at mula sa ilalim ng suot niyang saya ay inilabas niya ang putol na pana na ibinigay sa kanya ni Miguel at buong lakas at bilis na itinusok niya yon sa dibdib ni Capoldo sa mismong tapat ng puso nito. Buong lakas niyang ibinaon yon para umabot sa puso ng pinuno ng mga tulisang aswang. Pumalahaw si Capoldo sa tindi ng sakit, lalo na't tinamaan ng matulis na sibat ang kanyang puso. Habang pumapalaw ay nagbago ang anyo ni Capoldo at naging nakakatakot na aswang. Subalit nawalan ng saysay ang pagbabagong anyo niya dahil hindi pa rin niya magawang alisin ang sibat na tumusok sa kanyang dibdib. Ginamitan yun ni Miguel ng bulong mula sa tulong ng bertud ng puting bayawak. Umuusok ang bahaging nasugatan ng pana at lumala ang sugat ng lider ng mga aswang. Tila naaagnas ang bahagi na may sugat at gumagapang yon sa buong katawan ni Capoldo. Walang nagawa ang ibang tulisan na naroroon. Hindi nila alam kung paano tutulungan ang kanilang pinuno. Habang nagtatagumpay naman sina Miguel at Obet upang harapin ang mga tulisan na naging aswang. Malapit na nating maubos ang mga tulisang aswang, Miguel. Oo, Obet, tama ka. Hindi tayo pinabayaan ng bertud ng puting bayawak. Dahil bukod sa tagabulag na binigay niya, binigyan din niya tayo ng bilis at lakas para lipulin ang mga kampo ng kadiliman. Habang unti-unting naaagnas ang katawan ni Capoldo dahil sa ginawang pagsaksak ni Aling Corazon ng sibat sa mismong puso nito, ay tila nanghina na rin ang iba pang mga tulisan na naroroon. Nawalan sila ng lakas hanggang sa mabuwal at humandusay ang katawan sa damuhan. Ang iba pang mga tulisang aswang na kalaban ni Miguel at Obet ay ganun din ang nangyari. Nanghina at humandusay ang mga katawan. Nagulat naman ang magpinsan sa nangyari sa kanilang mga kalaban. Maya-maya pa ay may kulay itim na usok na lumabas sa katawan ng mga ito. Nawala ang kakaibang bangis na nasa muka ng mga tulisan. Nagtataka kung bakit sila naroon sa gubat at hindi nila maalala ang mga nangyari. Sandali! Bakit kami nandito? Sino kayo? Teka! Naguguluhan ako! Malaya na kayo. Sige na, ligtas na kayo sa kamay ni Capoldo. Sino siya? Sino si Capoldo? Hindi na mahalagang makilala niyo pa siya. Isa pa'y wala na rin siya at ligtas na kayong lahat sa kanya. Maaari na kayong umuwi sa inyong mga pamilya. Bilisan niyo na! Umalis na kayo rito! Pagkasabi ni Aling Corazon ng bagay na yon, ay wala nang naging tanong pa ang mga taong dati tauhan ni Capoldo. Magkakasamang tumalikod na ang mga ito upang lisanin ang gubat. Dahil wala na rin ang mga nilalang na kalaban ng magpinsan,
sapagkat sila man ay bumalik na sa dating mga wisyo. Wala na sa kanila ang impluensya at espiritu ng dilim na binalot ni Kapoldo sa kanila. Lumapit sina Miguel at Obet kay Aling Corazon. Okay ka lang ba, Tia Corazon? Oo, Miguel. Okay lang ako. At wala na rin si Kapoldo. Naglaho na siya. Natunaw na ang kanyang katawan at naging abo. Kaya nga po, Nay. Ligtas na po tayo. Hindi po nagtagumpay ang pinuno ng mga tulisan sa kanyang ibig na mangyari. Ligtas na po kayo sa kasamaan niya at hindi na rin po kayo magiging aswang. Tama ka, anak. Dahil hindi papayagan ng dakilang lumikha na maghari sa buhay natin ang kadiliman. Tama po kayo, Nay. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoong Diyos. Panginoon, maraming salamat po at di niyo po kami pinabayaan at binigyan niyo po kami ng mutya sa pamamagitan po ng puting bayawak. Maraming salamat po, Panginoon. Nilisan na ng tatlo ang madilim na gubat. Subalit ang kanilang paglalakbay papauwi ay natatanglawan lamang ng liwanag mula sa bilog na buwan. Tapos na ang dumating na dilim sa kanilang buhay. Ngayon ay natatanglawan na ng buwan ang kanilang maliwanag na bukas. Ganap na ring makakalaya ang Baryo Dalupihan sa kadilimang hatid ng grupo ng mga tulisang aswang. Sa buhay natin sa mundo ay bahagi na ng ating pakikipagbaka ang iba't ibang hadlang at dumarating din sa madilim na bahagi ng ating buhay. Ganun pa man, manatili ang ating pagtitiwala na ang lahat ay magtatapos at laging may tutulong sa atin sa iba't ibang pamamaraan upang ayusin at iwasto ang ating mga buhay na bigay ng puong may kapal.